Okay. Natapos na natin yung, ano yung last na klase natin? Tungkol saan? Solar, feeder, no? Yung one plate alone, ano? Ngayon naman, ang i-discuss natin ay tungkol sa grace. Ano? Ano sa Tagalog ang grace? Biyaya, ano? So ngayon, ang i-discuss natin ay ano ba ang sinasabi ng kasulatan patungkol sa biyaya. When you say biyaya, ano ang ibig sabihin ng biyaya? Biyaya. Pag sinabing ikaw ay binigyan ng biyaya, anong ibig sabihin mo? Kaloob. Kaloob. Pag sinabing, ano sa Ingles ang kaloob? Sa Ingles, kaloob. Binigyan ka ng kaloob. Blessing. Blessing? Gift. Gift. Okay? So pag binigyan ka ng kaloob, binigyan ka ng gift, ito ay regalo. Ngayon, meron dalawang klase ng kaloob, ano? Merong kaloob ng binibigay ng tao at meron namang kaloob na ibinibigay ng Diyos. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Ano ang pagkakaiba ng kaloob ng tao at saka ng kaloob ng Diyos? Kaloob ng tao ay Kaloob ng Diyos hindi makakalaw, hindi matatanggihan. Okay, ang kaloob ng Diyos ay hindi mo matatanggihan at saka hindi mo mamayaran. mababayaran. Samantalang ang kaloob ng tao ay pwede mong tanggihan, okay? At pwede mong bayaran o hindi bayaran, may option. So definitely, kapag ito'y kaloob ng tao, ang kaloob ng tao ay pwede mong balikan ng kapwa kaloob. Subalit ang kaloob ng Diyos, kahit anong gawin mo, ito ay hindi mo pwedeng balikan ng kapwa kaloob. Anong diferensya? Bakit hindi mo pwedeng balikan ng kaloob ng Diyos? Yung regalo ng Diyos, bakit hindi mo pwedeng balikan ito? Anong dahilan? Hindi mo kakayanin. Hindi mo kakayanin. Bakit hindi mo kakayanin? Ano ba ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin? Kaligtasan. Okay? Itong kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, pwede ba natin itong bayaran? Kaya ba natin bayaran ang kaligtasan? Halimbawa, gagawa ko ng mabuti para mabayaran ko ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa akin. Pwede ba yon? Hindi. Ano? Sapagkat ang regalo ng Diyos sa atin o ang kaloob ng Diyos sa atin na kaligtasan ay ito hindi pwedeng bayaran ng tao sapagkat ano ang puhunan ng Diyos dito? Buhay? Hindi. Sino? Ano ang puhunan ng Panginoon para mabigyan tayo ng kaloob na walang hanggan, ng buhay na walang hanggan? Para tayo mabigyan ng kaligtasan, ano itong puhunan ng Diyos? Ha? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ano ang nangyari doon sa kanyang anak para tayo ay maligtas? Siya ay ipinako sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan. At dahilan sa ipinako ang ating Panginoong Yesus doon sa krus para tayo magkaroon ng kaligtasan, kaya ba nating bayaran itong paghihirap niyang ito? Kaya ba? Kahit ba ipako tayo doon sa krus, pwedeng ibayad yun. Hindi rin, ano? Walang sapat na kabayaran ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Kung kaya dahil hindi natin ito kayang bayaran, ito ay ibinigay ng Panginoon sa atin ng libre. Okay? Dahil hindi natin kayang bayaran, wala tayong pamamaraan na pwedeng gawin upang ito ay masulitan. Kung kaya't ang ginawa ng Panginoon sa atin, inyo na lang. Pero ang problema dito, bagamat ibinibigay na ng Panginoon ang kaligtasan sa atin ng libre sa pamamagitan ng biyaya, kaloob, hindi lahat ng tao ay nag-a-appreciate. No? Hindi lahat ng tao ay tumatanggap nito dahil sa kanilang paniniwala ay kinakailangan kong palitan o suklian ng mabubuting gawa. Diba? So pagka ganito ang iyong kaisipan, tama o mali? Yung kinakailangan kong suklian ang kabutihan ng Diyos dahil alam nga siya na lamang ang maghirap para sa aking kaligtasan. Okay? Kinakailangan mo bang suklian ito? Tama o mali? Maling suklian, ano? Kasi nga hindi mo kayang suklian ang biyaya ng Panginoon. Anyway, balik tayo. Ano ang definition sa inyong pagkaalam ng salitang biyaya o grace? By definition.
Ano ang inyong definition ng salitang grace? Biyaya. Pag sinabing biyaya, ano ito? Bigyan nyo ng definition. Ang grace or ang biyaya ay unmerited favor. When you say unmerited favor, anong ibig sabihin nun? Unmerited favor. Or undeserving favor. When you say undeserving favor, anong ibig sabihin nun? Hindi ka karapat-dapat doon sa kaloob. Okay, yun ang definition. By definition, ang faith or ang biyaya is undeserving favor or hindi ka karapat-dapat doon sa kaloob na yun. Bakit sinabi ng Panginoon o bakit by definition ang faith is undeserving favor or hindi karapat-dapat na kaloob? Hindi daw tayo karapat-dapat doon sa kaloob na yon. Undeserving favor. Pero ibinigay pa rin sa atin. Yun yung biyaya, ano? Bakit sinabing undeserving favor tayo? Dahil sa ating mga kasalanan. Okay, dahil sa ating mga kasalanan, Romans 3:23, pakibasa. Romans 3:23, tingnan natin. Romans 3:23, pakibasa yun. Tayo, pakibasa. Pakitayo lang, basahin ng malakas. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kalumatian ng Diyos. Okay, ang sabi doon ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sinabihan niya na ang sabi dito ay sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at walang at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, lahat daw ng tao, when you say tao, ano ang tao? Yung lahat na nabuhay dito sa sanlibutan na nilikha ng Diyos pagkarating ng ilang araw. 6 na araw, di ba? Nilikha ang tao. So, basta ikaw ay isang tao, walang exemption. Walang exemption, basta ikaw ay tao. Ang sabi ng banal na kasulatan ay ikaw ay nagkasala. At dahilan sa kasalanan ito, hindi mo raw maaabot ang kaluwalhatian ng Diyos. At dahilan sa wala kang kakayahan, dahilan sa iyong kasalanan na makarating sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya ang Diyos ay gumawa ng isang paraan na regalo na lamang sa atin. Diba? Wala tayong kakayahan na tayo'y maligtas kung kaya't ang ginawa ng Diyos, ito ay ibinigay na lang sa atin bilang isang biyaya. Okay? Nakita nyo yon? Ang biyaya ay isang kaloob ng Diyos sa atin sapagkat hindi natin kayang gawin o gumawa ng paraan upang tayo ay maligtas. At dahil sa hindi natin kayang maligtas sa ganang sarili natin, wala tayong kakayanan kung kaya't ang Panginoon ay ibinibigay na lamang ito sa atin ng libre. Pero, bagamat nakita natin dito na sinasabi na ang kaligtasan ay libre, ang tao ay patuloy pa rin iginigiit yung kanilang kagustuhan. Na ang sabi nila, ay hindi naman pwede na basta ikaw ay maliligtas na lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Dapat ikaw ay meron ding gawa. Ito yung kanilang palaging hindi ko maintindihan na napakaliwanag na sinasabi ng Panginoon, huwag na nga kayong gawa kasi hindi nyo na nga kaya, wala na nga kayong kakayanin. Pilit pa rin ang pilit. Di ba? Pumunta kayo sa labas doon at pangaral mo ng pananampalataya lamang, magagalit pa sila sa iyo. Ang gusto nila, tama yung pananampalataya at gawa. Ay kapag ito'y pinilit mo, ibig sabihin, ikaw ay lumalabag doon sa sinasabi na kasulatan. Ang tanong, sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Di ba? Tama ba ba? Kapag ikaw ay giniit mo sa iyong sarili na ang pananampalataya at gawa ang paraan ng kaligtasan, ibig sabihin, binabaliwala mo yung pagkamatay ng Panginoong Yesus doon sa krus para ikaw ay ligtas. Inako na nga niya eh. Hindi ba? Dahil hindi mo nga kaya nga niya inako, pagkatapos patuloy pa rin ang paninindigan mo sa baling kaisipan na ito. Hindi ba? So, again, ulitin natin. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay biyaya ng Diyos, ito ay kaloob na walang
bayad sapagkat hindi natin kayang bayaran ang sistema o paraan ng ating kaligtasan. Okay. Tingnan natin ang aking kodigo. Ano daw ang how will dead ano daw ang purpose? Ano yung dahilan ng Diyos kung bakit tayo ay binibigyan ng biyaya? Philippians 2:13, Filipos 2:3. Filipos 2:13 pala, sorry. Bakit tayo binigyan ng Diyos ng biyaya? Bakit tayo ay binigyan ng kaligtasan? Para saan itong kaligtasan? Itong biyayang ito sa kaligtasan na ibinigay sa atin. Para saan? Filipos 2:13. Filipos 2:13 po. 13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Okay. Ano daw ang kayang gawin dahilan sa binigyan tayo ng Panginoon ng biyaya at ang biyayang ito ay nasa sa atin ng sarili. Natamo na natin ang biyaya ng Panginoon. Ano ang purpose ng biyaya ng Panginoon sa atin? Anong dahilan? Bakit tayo ay binigyan ng biyayang ito? Binigyan tayo ng kaligtasan para saan? Ano ang layunin ng Diyos? Upang isagawa ang kanyang kalooban. Kaya nga ito yung problema ng maraming tao na nagsasabi na kaligtasan ay hindi po pwedeng biyaya lamang at dapat daw ay may gawa. Pero hindi nila naiintindihan na matapos mong tanggapin ang biyaya ng Panginoon, hindi ka gagawa ng masama at hindi ka magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Para saan ang purpose ng biyaya ng Diyos? Upang ikaw ay 2:13, ano ang sabi? Para sa inyong biyayang yan, ano ang gagawin niya sa iyo? Ikaw ay? Come on. Di ba binasa na? Upang isagawa ang kanyang kalooban. Kung ikaw ba ay nananampalataya, at ang sabi dito ay upang isagawa ang kalooban ng Diyos, magiging masama ba ang buhay mo? Hindi. Bakit? Bakit hindi magiging masama ang buhay mo kung ikaw ay isasagawa mo ang kalooban ng Diyos? Bakit hindi magiging masama? Ito yung layunin eh. Ang layunin ng Diyos kung bakit tayo pinagkalooban ng biyaya ay sapagkat kinakailangan or ang dapat natin gawin ay upang gawin ang kalooban ng Diyos. Kapag ba ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, nagiging masama ang buhay mo? Hindi. So, walang tao na iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, no, o kaya binigyan ng kaloob, by grace, binigyan tayo ng Panginoon, hindi tayo magiging masama sapagkat ang main purpose ng grace of God in our lives is to do His will. Okay? So, ang dahilan kung bakit tayo ay binigyan ng biyaya ng Diyos ay upang gawin natin ang kanyang kalooban. Diba? So, kapag ginagawa ng isang mananampalataya o tagasunod ng Panginoon ng kanyang kalooban, ano mangyari sa buhay niya? Ikalawang Korinto 5:17, babalik na naman tayo doon. Anong mangyayari sa buhay niya kung ang kanyang buhay ay isinusunod niya upang maglingkod sa Diyos? Upang maglingkod sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. Anong mangyayari sa kanya? Pakibasa niyo ng malakas. Kalawang Korinto 5:17. 5:17, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na Ikalawang Korinto 5:17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilang, wala na ang dati niyang pagkatao sa halip ito'y nakalimutan. Okay, dahilan sa tayo ay gumagawa para sa kalooban ng Diyos, ito yung design. Ano? The grace is the one that empowers us the moment we receive it from God. At ang sabi dito, kapag ito'y pumasok, kapag tayo tumanggap sa kanyang biyaya, anong kayang gawin ng biyayang ito sa buhay natin? Anong kayang gawin ng biyaya kapag tinanggap natin ito sa Panginoon? Anong kayang gawin niya sa buhay natin?
merong pagbabagong kayang gawin ang Panginoon, at ang sabi dito, dahilan sa pagbabagong ito, ang ating ginagawa na ay para sa kalooban ng Diyos. So, ito ay hindi maintindihan. Ito ay hindi maintindihan ng maraming tao na palagi nilang sinasabi na ang pananampalataya at gawa para ikaw ay maligtas. Hindi po pwede sapagkat hindi mo kayang bayaran ang kaligtasang ibinibigay ng Diyos. Kaya ito'y libre na lang sa pamamagitan ng biyaya. At kapag tinanggap mo ang biyaya ng Panginoon, hindi lamang kaligtasan ang natatamo mo Ang kaligtasan ito ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang baguhin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos. Pero hindi ka babaguhin ng Diyos at hindi ka pakikilusin ng Diyos ang biyayang ito kung hindi mo pa ito tinatanggap. Di ba? Hanggat nilalabanan mo ang katuruan ng Panginoon na ang pananampalataya ay bigay lamang, regalo lamang. At sa kaisipan mo, hindi mo ito matanggap sapagkat, bakit ganun? Parang napakadali yata. Di ba? Yung tao kasi laging merong gustong kapalit Naging nature na ng tao na kapag ikaw ay binigyan, ay may ibibigay kang pabalik. Di ba? Kapag niregalohan, kapag Pasko, pag niregalohan ka, anong ginagawa mo? Kaya nga merong exchange, gift. Ito yung normal na tao. Kaya nga sinasabi nga ng Panginoon, hindi nga po pwede. Pwede yan sa tao, pero hindi yan po pwede sa tao at Diyos. Kasi ang tao at Diyos, yung kayang ibigay ng Diyos, hindi mo pwedeng palitan. At wala kang kakayahan na palitan ito. Kaya libre na lang. Hindi mo kayang bayaran, libre na lang. At the moment na tanggapin mo ito, kung minsan kasi, ang tao masyadong mataas ang pride. Hindi ba? Mataas ang pride ibinibigay na ng libre pero parang sa pride mo, yung kapalaluan mo sa sarili mo, hindi mo kayang tanggapin. Hindi mo matatanggap ang biyaya ng Diyos hanggat hindi mo ibinababa ang iyong sarili. Kaya nga merong repentance, di ba? Before you accept the Lord and even the grace that God is giving you, there must be the element of putting yourself down by means of repentance. Because hindi mo kakayanin nga Dahil sa habang pinaiiran mo ang iyong sarili at hindi mo ibinababa, hindi mo matatanggap ang kaisipan na ang kaligtasang ibinibigay ng Diyos ay libre. Hindi ba? Napansin niyo yun? Hanggat pinaiiran mo yung sarili mo, na ikaw ay mabuting tao, na ikaw ay merong kapasidad na gumawa, hindi mo matatanggap ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, ang isa sa mga elemento ng pagtanggap sa Panginoon ay merong elemento ng tinatawag ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay isang pagpapakita na ang iyong sarili ay ibinababa mo sa harapan ng Diyos at tinatanggap mo kung ano ang kanyang sinasabi. Without that, you can never receive the grace of God. Naintindihan niyo ako? There must be an element of putting your mind and your heart, yung totality ng self mo, submitting it to God, and then accepting that you are worthless before God. Kaya nga sabi dyan, Romans 3:23, binasa natin, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at walang nakakarating sa kaluwalhatian ng Panginoon. Very, very strict ang Panginoon doon sa ganong klase ng pagpapakilala sa atin. Not unless we accept within ourselves na wala tayong kapasidad, hindi natin matatanggap ang biyaya ng Diyos. Dahilan sa ito'y lalampasan at lalampasan ng pride natin. Lalampasan yan tatakpan niya yan. So there must be an element of submission of your will to God. Without the submissions of your will to God, you will never understand the doctrine of grace. Nakuha niyo ako? Naintindihan niyo ako? Kinakailangan ibaba mo ang sarili mo. Pag hindi mo ibinaba ang sarili mo, hindi aangat ang biyaya ng Diyos. Patuloy at patuloy na ito nasa sa ilalim at ito ay hindi maghahari sa buhay mo. Okay? Naintindihan nyo yung biyaya? Ang biyaya ng Diyos para matanggap mo, there must be an element of submission of your will to God. Without the submissions of your will to God, hindi mo matatanggap ang biyayang ito sapagkat lalabas at lalabas
Kumbaga sa ano, ito yung biyaya ng Diyos, yung pride mo lagi nakaharang. Nakaharang, hindi siya makalampas. Kasi lagi nagbubungguan yung pride at saka yung biyaya ng Diyos. The only thing that you have to do is to close it and let it pass. Without passing or allowing to pass the grace of God, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. So choice mo yan. Diba? Choice mo yan. Will you allow God na mag-penetrate yung biyaya niya sa buhay mo or hindi? Diba? Choice mo yan. Ang Panginoon naman, God has given us free will. No, meron tayong, bagamat ang Panginoon, kung gugustuhin niya na, boom! Ligtas ka na, kaya niya. But God even then never suppressed our will. Meron pa rin tayong kalayaan na pumili kung gugustuhin natin. And God is allowing us to do that will na nandiyan dyan, ito ang kaloob ng Diyos. Kaya nga sabi dito, ang sino man. Nakita nyo? Pag sinabing ang sino man, anong ibig sabihin ito? Pag sinabing ang sino man, anong pinapakita ng salitang ang sino man? Merong ang sino mang sumampalataya. Paano yun? Ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang God. Automatic ba lahat? No. Bakit? Whosoever. Ang sino man. So kung hindi ka magre-respond doon sa biyaya ng Diyos, hindi ka kasama doon sa whosoever. Maliwanag? So, again and again, lagi kong ini-emphasize ito sapagkat ito'y napaka-importante. At napakaraming tao nga, again, I will say it again, napakahirap sa kanila na makatanggap ng kaligtasan. Dahilan sa pinaiiral nila yung kanilang pride, pinaiiral nila yung kanilang kaalaman, pinaiiral nila kung sino sila, na meron silang kakayahan. But again and again and again, kung ikaw ay nasa mundo ng Kristyanismo, ang pinananampalatayaan mo ay ang Panginoon at ang basihan ng iyong pananampalataya ay ang kasulatan o ang Biblia, the Bible is very, very clear that you can only be saved by means of grace. Tindihan niyo ako? Apart from grace, there will be no salvation. Why? Because that grace, yan yung kaligtasan ibinibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Jesus dun sa Kalbaryo. That is the totality ng kanyang regalo sa iyo. Kasi hindi mo kaya. Any questions so far? Sa biyaya ng Panginoon. Nakita natin na ang biyaya ng Diyos, ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa atin para tayo ay may emboldened sa belief natin. Without the grace of God, hindi tayo lalago sa pananampalataya. Di ba? Hindi tayo magkakaroon ng panibagong buhay. Hindi tayo magkakaroon ng panibagong kaisipan. Makita nga ninyo, bago kayo nakakilala sa Panginoon, anong klase ng isip meron kayo? Anong klase ng isip? Meron ba kayong iniisip na kabutihan? Yung kabutihan iniisip natin paimbabaw eh. Di ba? O magpapakita na mabuti ako, ganyan, marami akong ginagawa. Pero ang lahat ng yan ay paimbabaw. When you see paimbabawan, pakitang tao, hindi tunay. Di ba? Lalong-lalo na yung mga tao dyan na mahilig pumunta sa itaas ng kapangyarihan at kinakailangan ng tulong ng ibang tao para siya mapaangat ang ginagawa nila. Sila'y tutulong pero may selfie, di ba? Di ba? So, tumutulong, subalit may kasamang pagpapakita na sila ay kumilos at sila ay gumawa. So, ito yung buhay dati natin eh. Ganito ang buhay natin dati na kung tayo man ay tumutulong, ang ating tulong na ito ay mayroong elemento ng paimbabaw. At kalilitan yan, hindi yan nawawala. Subalit kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng biyaya, itong biyayang ito ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan or embolden yourself to do what is good. Hindi paimbabaw, kundi ito ay nandoon sa element ng tunay na pagkilala sa Panginoon. Hindi ba? Sinabi natin na ang Diyos dahilan sa nandito siya sa atin, yan ang nagtutulak sa atin para gumawa ng mabuti. Ito na nung paulit-ulit. Paulit-ulit na ngayon, sa totoo lang, di ba? But alam niyo ba na may mga nagre-reply doon sa YouTube, na may nagka-comment sila.
Ay, yung isa, may dalawa kagad na comment na, ika ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa sarili, yung sa James. Totoo naman eh. Sabi ko, totoo naman, nag-reply ako. Totoo naman na ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa sarili. Di ba? Bakit? Bakit ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa sarili? Bakit? Bakit ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa sarili? Tunay na pananampalataya ba yun? Hindi. Kasi may definition, mali yung definition mo ng pananampalataya. At sinabi nga ng James, sapagkat totoo yun, sinasabi ni James na huwag kayong magsabing kayo ay nananampalataya, tapos wala namang makita sa inyong mga gawa, hindi tunay ang inyong pananampalataya. Kasi ang tunay na pananampalataya ay may bunga. Hindi ka po pwedeng sabihin isang puno na mayabong at ang punong ito ay mabuti kung hindi ito nagbibigay ng bunga. At ang sabi nga ng Panginoon, tatandaan niyo sa puno ng igos na hindi namumunga. Anong pinagawa ng Panginoon? Pinaputol at anong ginawa? Sinunog. Ang isang pananampalatayang patay sa sarili ay katulad ng puno ng igos na pinuputol at saka itinatapon sa apoy. Walang silbi. At hindi ganoon ang pananampalatayang itinuturo ng Panginoon sapagkat ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga. Remember, pinag-aralan natin yung pagtanggap mo sa Panginoon, then Romans 3:28, you go through the process of regeneration. Di ba? Pagkatapos mo ng process of regeneration, then you become a 2 Corinthians 5:17. Ikaw ay nagiging isang bagong nilalang. Ganon ang sistema na hindi nila naiintindihan. At ito yung patuloy natin dito sa YouTube channel natin, YouTube channel ko ito. Ito ang paulit-ulit kong ipinapaunawa sapagkat nakakaawa yung ibang mga mananampalataya o ibang tao na very, very sincere doon sa kanilang pananampalataya. No doubt about doon sa kanilang pananampalataya, yung kanilang adhikain na magkaroon ng sabihin natin gusto nilang mabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. The only problem is, hindi sila natuturuan properly. Yung kanilang kaisipan na kung saan ay luma na, nananatili doon sa kaisipan ng lumang tipan. Wala na tayo sa lumang tipan dahil ang lumang tipan ay ito yung doktrina ng kautusan. Ano? Yung payunin kasi kautusan, ito yung mabubuting gawa. Kasi hindi lang na ipapaliwanag, yung sinabi ni Santiago, Apostol Santiago, na patay sa sarili. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa sarili. It talks about yung gawa mo, but itong gawa na ito, hindi ito pertains dyan sa ordinary activities mo. Ito ay tumutukoy doon sa kautusan. Ibig sabihin, ang pananampalataya na hindi sumusunod sa kautusan ay patay sa sarili. Yan ang talagang definition niyan. When you say kautusan, ano yung kautusan sa lumang tipan? Ano yung kautusan sa lumang tipan? Come on. When you say kautusan sa lumang tipan, ano kautusan sa lumang tipan? 10 Commandments. Right. Ang kautusan na tinutukoy sa Biblia o yung mga gawa na tinutukoy sa Biblia, ito ay tumutukoy sa 10 Commandments. Pag sinabing kinakailangan mong gumawa ng mabuti, it always pertains that you have to do the 10 Commandments. Kasi halimbawa, ang isang pananampalataya na walang gawa or ibig sabihin hindi sumusunod sa kautusan o sa 10 utos ng Diyos ay patay sa sarili. But the question is this. Okay, itong question. Sinong tao ang nakasunod sa 10 utos? Sino? Meron bang regular o normal na tao na nakasunod sa kautusan o sa 10 utos ng Diyos? Wala. So kung ang sinasabi ng mga tao at ang batayan ng mga tao na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o sa 10 utos ng Diyos, may maliligtas ba? Wala. Bakit? Walang makakasunod. Para ano pa yung ginawa ng Panginoon kung walang maliligtas? Bakit? Kaya nga sinasabi ng Panginoon, yung lumang kautusan niyan ay pinalitan na ng Panginoon ng biyaya. Sapagkat sa kautusan, sa paggawa ng mabuti, walang maliligtas sapagkat walang taong nakasusunod sa kautusan ng Diyos o sa 10 utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, palitan na natin yan, gagawin ko na lang itong biyaya sa inyo. Naintindihan niyo ako? Through the kindness of God, considering that you cannot do the 10 commandments and you will never be saved, I'm offering you a gift free, which is salvation, through Jesus Christ. Di ba? Ang ganda.
Inaayawan pa. Bahala kayo sa buhay nyo. Di ba? Napakasimple ang ginagawa ng Diyos dahil wala ka nga kakayahan na sundin na 10 utos ng Diyos, kaya binibigyan ka na lang ng libre. You know why? Ganito yan. Kapag ang 10 utos ng Diyos ay inihalin tulad nyo sa kadena, 10 kadena, di ba? Pag ang kadena, when you say kadena, anong hitsura niya? Yan ay magkakadugtong-dugtong. Halimbawa, yung 10 utos ng Diyos, yan ay magkakadugtong-dugtong. Tanggalin mo yung nasa unahan. Ilan na yung 10? Siyam na lang. So, ibig sabihin, hindi na kompleto. Kaya hindi po pwedeng bawasan yan eh. Eh kung tanggalin mo yung nasa gitna, ano mangyari? Mapuputol yan, maghihiwalay. Kulang na rin. That is why a person could never be saved by trusting the 10 Commandments. That is why God is saying that the Old Testament is gone already because the new things has come, which is the grace of God through Jesus Christ. So, sa kapanahunan natin ngayon, saan tayo namumuhay? Tayo ngayon ay namumuhay hindi na batay sa kautusan ng Diyos, kundi tayo ngayon ay namumuhay batay sa biyaya niya. Tayo ba pwedeng mabuhay nang walang biyaya ang Diyos? Hindi. Di ba? Kaya, ito yung kagandahan sa atin dahil nauunawaan natin na ang buhay pala natin ay hindi nakabatay sa lumang tipan. Hindi tayo nakabatay sa kautusan, kundi tayo nakabatay na sa bagong tipan o sa bagong kasunduan na ginawa ni Diyos na hindi natin kayang magligtas ng sarili kung kaya ito binibigay. Bilang isang regalo, ito ay isang biyaya. Okay? Biyaya ha, biyaya. Hindi piyaya. Ano yung piyaya? Hindi, biyaya, hindi piyaya. Kakakailan natin mami ng biyaya, di ba? So, meron kayong tanong tungkol doon sa biyaya ng Diyos. Meron kayong tanong sa biyaya ng Panginoon. Tandaan nyo, ganito yan. Ito yung lumang tipan. Okay? Pag sinabing lumang tipan, sino ang namumuhay doon? Sa lumang tipan, sino ang namumuhay doon? Sino ang bida doon? Ha? Sino ang bida sa lumang tipan? Ha? Sino ang bida sa lumang tipan? Mga Israelita. Pag binasa mo ang lumang tipan, puro Israel yan eh. Bida dyan, Israelita, di ba? Lahat yan, Israelita. Pauutosan ng Diyos, patayin mo yung mga buwabay. Sikat doon yung mga Israelita. Sila yung buhay ng lumang tipan. Ngayon, sa bagong tipan, sino? Sino na ang, di ba, sikat dito, yung mga Israelita. Sino sa bagong tipan? Ilang klase ba ang tao sa mundo? Sa paningin ng kasulatan? Ilan? 2. Sa Biblia, sa Biblia, 2 lang klase ang tao. Hudyo at hindi Hudyo. Kung hindi ka Hudyo, ikaw ay isang hintil. Anong ibig sabihin ng hintil? Anong ibig sabihin ng hintil? Compare sa baka. Tingnan nyo. Das mo ano? Okay. So dahil lang sa lumang tipan, sila ang tinutukoy dito sa bagong tipan, ito ay tumutukoy hindi lamang sa mga hintil, sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, ang mga hintil ngayon ay nagkaroon na ng, kasi sa lumang tipan sinasabi nila, ito'y tangi ng Diyos eh. Sila lamang yung anak ng Diyos. Subalit sa bagong tipan, wala nang pagtatangi, maging ang mga hintil man ay binibilang na sa pagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay. Kasi, mamaya makikita nyo sa mensahe. Ako magbe-mensahe, huwag nyo mananawa. Dito nyo makikita kung anong epekto at anong nangyari. Sa lumang tipan kasi, alam nyo ba sa lumang tipan walang kaligtasan? Walang langit. Walang langit sa Old Testament. Hindi katulad natin na naniniwala tayo na mayroong salvation, mayroong langit, may heaven. In the Old Testament, there is no heaven. Wala. Diba? Ang mga Hudyo ay hindi naniniwala sa langit. Walang langit sa mga Hudyo. And yet tayo, mahal na mahal natin ng mga Hudyo. Oh, yung mayroon pang ano dito, may channel pa nga dito na pinipraise yung mga Hudyo na pag lumaban ng Israel, meron daw silang C-130 na sasakay para lumaban para sa Israel. And yet they do not know that even the Jewish people do not believe in heaven. Walang heaven yung mga yan. So, pagdating sa bagong tipan, biglang nagkaroon ng heaven. Di ba? So, doon sa lumang tipan, bagamat wala silang heaven, they are still waiting for the coming of their Messiah. Nag-iintay sila sa Mesiyas nila.
Sapagkat ang Mesiyas na ito'y naniniwala sila na pag dumating, ito ay magbibigay sa kanila ng kaginawahan, ito ang magbibigay sa kanila ng, sabihin natin, ng future. That is why until now, the Jewish people are still waiting for the coming of the Messiah. Unfortunately, ang kanilang tinitingnan ay yung lamang political Messiah. But there is also a weeping Messiah, which is Jesus Christ, na natapos na. So, if the Old Testament is waiting for the coming of the Messiah, in the New Testament, pag gano'n na halimbawa, ito si Jesus Christ, ito yung Old Testament, sila tumitingin. Pag ganyan, di ba? Tinitingnan nila because they're waiting for the coming of their Messiah until now. Ganun pa rin. Ang mga mananampalataya naman ng Panginoon na iba, andito sila sa kabila and they're looking back. Hindi ba? 2,000, more than 2,000 years ago, it happened already. So anong pagtingin natin? Sila pag ganito, tayo pa saan? Pabalik. Because they are waiting for the coming of the Messiah, sa atin completed na. Di ba? They are living under the law, but we are now living under the grace. That is why, if they are looking for they are waiting still for the Messiah. No. The Messiah came already, and we are looking back doon sa kanyang ginawa para sa atin. That is the difference between the old and the new. Ngayon, yung mga taong naniniwala ng pananampalataya ko, hindi bumalik ka doon sa kabila, doon ka. Kasi yun ang belief eh. Pero pagdating mo sa pananampalataya lamang, the new one, pabalik ka lang. And you believe by grace lang ang salvation. Pag sinabi mo ang pananampalataya ko, hindi bumalik ka doon. Doon ka sa kabila, hindi ka nakikisama. Di ba? So nakita nyo ang difference between the old and the new. Law and grace. Batas o kautusan o biyaya. Alin kayo sa kayo pipili? Eh yung iba, pili pa ng pili doon. Eh, bahala kayo. Buhay niyan, whosoever nga eh. Diba? Kaya nga whosoever. So, ganun ka simple ang biyaya ng Diyos. The only thing that you need to do is just to accept it. Remember si Dimas. Totoo yung mga yung mga nakikinig pala sa akin, nakakatuwa dahil in-invite pa ako ng isang grupo sa Lipa noong Thursday. Pumunta ako ng Lipa City because I was invited, yung mga nanonood, isang grupo na nanonood na nagpa-follow dito, nang sabi lang, sir, pareho pala yung ating paniniwala. I was invited because they would like to see me. Doon ako natulog. Sarap ng pagkain. Binalik yung pamasahe ko. May pabaon pa. Tuntua sila. At alam nyo, nung nandoon kami, because hindi ko kilala itong mga taong to, we all laugh together, we share the word of God together. Kasi ang sabi lang, sir, natutuwa kami sa tinuturo mo dahil kapareho namin. And they want to hear more. So sabi ko, magpatuloy kayo na manood doon sa ano, kasi lahat ng turo ko nilalagay ko sa YouTube. And they're following. Tuwa sila, natutuwa sila. Eh mas natutuwa ako, ang dami kong kinain na libre. All you can eat pa nga kami. Gabi-gabi natapos kami sa all you can eat, alas 12 ng gabi. Sino pa nga ayaw nun? Yung gusto mag-invite sa akin, basta balik nyo lang yung pamasahe ko, okay lang. Okay lang yun, tsaka may pabaon. Nakakatuwa. Even kahapon, I was sa reserve force, kahapon. Nandun ako sa reserve force. Biro mo yung isa nagsasabing, oh, well, doon pananampalataya, isang official naman. Ibig sabihin, nanonood siya kasi isa sa title ng aking YouTube is Weirdong Pananampalataya, di ba? So, nanonood sila. Kaya lang sabi ko, mag-subscribe naman kayo. Hanggang panood na lang kayo, ayaw mag-subscribe. Paano ako kikita yan? Di ba? May subscription dapat. Well, anyway, way back doon sa pananampalataya at gawa, no? Nakita natin na sa lumang tipan ay kautusan, sa bagong tipan ay biyaya. So we look back, they look forward. That is the difference. And ang kagandahan sa atin, we're looking back because of what the Lord has done for us. Tinapos na niya ang kaligtasan ng tao na inaabangan pa hanggang sa ngayon ng mga Hudyo. Tayong mga hintil, dahil lang sa biyaya ng Diyos, nagkaroon tayo ng puwang sa puso ng Diyos. And that is through the accomplishments of what the Lord Jesus Christ has done for us. Tanggihan mo pa, problema mo na yan. Hindi ko na po problemahan yan. Na-explain natin, ang problema kasi, sinasabi ko nga, yung Biblia ng mga Katoliko, Biblia ng Protestante at mga Ebangheliko, pareho naman eh, maliban lang sa lumang tipan. Yung bagong tipan pareho. No, ang sinasabi ko lang sa kanila,
Ako, I am not trying to say something bad doon sa pananampalataya nyo or uncontradicting yung pananampalataya nyo with the Roman Catholic Church. Hindi eh. The thing is, I'm doing you a favor by counseling you dahil hindi tinuturo sa inyo. Eh, pareho naman nakasulat eh. Hindi lang sinasabi sa inyo. Ako sinasabi ko. Masama ba yun? Wala naman ako sinasabing iba doon sa nakasulat doon. So, ang kinakailangan natin, sinasabi ko sa lang, I'm just trying to tell you what is written there because it is not being told by your leader. So kung yung mga leaders ninyo, katulad ng priest, ng bishop, ng cardinal, even the pope, will teach you what the Bible is saying, hindi pareho tayo. Di ba? Kaya lamang tayo hindi nagkakapareho kasi hindi nyo naunawa dahil hindi tinuturo sa inyo. But the moment you understand, even though you are a Roman Catholic, if you understand it, you will be the same with the Protestant. Same na tayo. Wala naman sinasabing umalis ka, sinasabi niya, unawain mo kung anong sinasabi ng kasulatan. And I think there's nothing wrong with it. Di ba? Kaya lang, pagka naintindihan nyo, pagkapareho na tayo, then mapapaiba na kayo dun sa kabila. But anyway, naintindihan nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng doktrina ng biyaya ng Diyos? May natutuhan ba kayo? May natutuhan kayo? Nakuha nyo? Biyaya, pabalik. Kasi Kristo, crucifixion, biyaya, pabalik ang Old Testament. Okay. Hanggang ngayon, ganun pa sila. They are still waiting for the coming of the Messiah. Tayo naman, we are just looking back from what the Messiah did for us. Ito yung cross. Kautusan, law, grace, biyaya, pag-ibig. And by accepting what Jesus Christ has done for us on the cross, katulad ni Dimas, ngayon din isasama kita sa saan? Paraiso. Yung paraiso kasi ganito yan. Dagdagan ko na before we close. Natatandaan yung si Lazarus at saka yung si Lazarus yung kumakain ng momo. Yung pinakakain na lalaglag lang. Tapos namatay pareho yung mayaman at mahirap. Yung mayaman sa napunta sa kalalima, samantalang si Lazarus ay napunta doon sa Abraham's bosom. Yung Abraham's bosom at saka paradise pareho yan. Paraiso. Ibig sabihin, dahilan sa ang mga namatay sa lumang tipan, hindi pa namamatay si Kristo sa krus, hindi pa sila pupunta sa langit kasi wala pa yung wala pa yung paghihirap yung pagkatubusan ng kasalanan. That is why the believers of the Old Testament, maliban kay Enoch, nandun sila sa Abraham's bosom. Iba yung sa purgatory, ito Abraham's bosom. That is why sinabi ng Panginoon sa kanya, dahil hindi pa niya nasasabi yung it is finished, ang sabi niya kay Dimas, isasama kita saan? Sa paraiso, dito. Kasi hindi pa siya nag-ascend Now, the moment or the time Jesus Christ resurrected and ascended into heaven, all those who were in paradise was brought by Jesus Christ together with Him in heaven because natapos na yung pagtubos sa kasalanan ng tao. But the Old Testament believers who died before the pagtubos ng kasalanan, nandun pa lang sila. But the moment na mag-resurrect si Jesus Christ and with the ascension, kasama na sila. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Dimas, or yung isang magnanakaw, isasama kita hindi sa langit. Isasama kita sa paraiso dahil hindi pa natatapos ang kanyang pagtubo sa tao. Nakita nyo? That is the beauty of understanding and learning the scriptures, di ba? Sino magsasabi na, bakit sabi mo, dadali sa langit, bakit paradise ang sinabi doon, hindi langit? Simply because hindi pa siya namamatay para tubusin ang kasalanan. The moment na mamatay siya, it is finished, natubos na kasalanan, then He could now take those people in paradise, the Old Testament believer, with Him going to heaven. At doon na pumasok yung biyaya. Even then, hindi naligtas ang mga mananampalataya doon sa lumang tipan sa pamamagitan ng kautusan. Sila man ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya pa rin. Kasi after the pagkamatay na after nung kanyang pagtubos ng kasalanan niya, tinangay sila. So even the people or believers in the Old Testament were saved by grace of the Lord. It is not by the law. It's still by grace. Kaya grace pa rin, grace pa rin. Sinong grace dito? Grace, napakaswerte ng pangalan mo. Kasi kahit anong mangyari sa buhay mo, si grace ka pa rin. Di ba? Kaya nga, alam niyo ba sa mga mananampalataya, walang malas at swerte? Alam niyo yan? Hindi tayo minamalas o siniswerte because we are living under the grace of
God. At kung ikay namumuhay sa biyaya ng Diyos, ano man ang mangyari sa iyo, you are still swimming. Di ba? Sa pagpapala at biyaya ng Diyos. So walang malas at swerte sa atin. Kasi ano man ang mangyari natin, kumbaga sa bowl of water, you are the fish swimming in that water. You are swimming in the grace of God. No matter what happened, you are still under the grace of God. Ganda, no? Ayaw nyo ba noon o gusto nyo? Walang taong nasa katinuan ng pag-iisip ang aayaw dito. Unless na merong kulang. Unless na hindi mo maunawaan at ayaw mo unawain pag ginawa mo yung kawawa ka. But like what I said, the grace of God is offered to all. Hindi naman ito pinagdadamot. The only thing that you need to do is to take it. Question. Wala na naman. Ngingitan nyo na naman ako. Oh, nakangiti na naman. Tanong! Sa time po natin ngayon, mga believers, lagi po dito. Sa time po ngayon, ang mga believers na nakuha ng Lord, sa langit na po kami. John 3:16. Okay, basa. Ano ba yung John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Again, ang sino man, sumampalataya, paniniwala, ay may buhay na walang hanggan. When you say buhay na walang hanggan, ano yun? Langit. Hindi sinabing may buhay sa paraiso. Langit na. So, now, totoo ba yun o hindi? Kinakailangan tanggapin natin yun sa pamamagitan ng define pananampalataya. Define. Sa bagay na hindi pa natin nakikita. Huli yun, meron pang nauna. Ito ay, dalawa yan eh. Katiyakan sa mga bagay na hindi pa. Katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan at paninindigan sa mga bagay patungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Nakita niyo ba yung kaligtasan nyo? Hindi pa. Pero inaasahan nyo ba? Yes. Then that is faith. Yun ang pananampalataya. With the absence of the two element, your faith is not real. Nananampalataya ka pero nagdududa ka pa rin na nangyayari kaya ito o hindi. Doubting Thomas ka. Di ba? More. Ano pa? Tahimik naman. Buti pa si Eliseo Soriano. Pag si Eliseo Soriano lumabas dito, walang tigil sa katatanong yung mga tao, di ba? Tanong ng tanong, magtanong ka kay Eliseo. Dito naman, magtanong ka kay ano. Walang magtanong. Siguro dapat may script tayo bago tayo magsimula, susulat muna tayo ng mga tanong para itanong ninyo pagkatapos. Ganun Soriano. Scripted. Okay, so kung wala nang tanong, then probably we could now stand up and prayer, no? Sino yung pwedeng manalangin sa atin? Anyone can do the prayer now.